Okay, salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating mga videos. So, ngayon ay medyo painit ng painit ang ating mga sinasabi, mga itinuturo dito. Marami na tayong mga natutunan. Yung mga, siguro yung mga listeners natin, marami na silang natutunan at unti-unti na silang namumulat sa katotohanan. So, ngayon naman is pag-usapan natin ngayon yung about sa end of the world. Napaka-controversial ng topic na ito kasi nga ito yung mga wakas ng lupa or end of times. So ano bang ibig sabihin nito? Kasi sinabi nila na nakikita natin yung mga vloggers sa YouTube, sa Facebook, gumagawa sila ng mga video na parang tinatakot yung mga tao kasi ang ibig sabihin daw ng end of the world ay mawawasak na daw ang mundo. So naririnig din natin ito hindi lang sa mga vlogger, nagmumula din ito sa mga religion na kapag darating daw ang Kristo, ang hari, mawawasak na daw ang buong mundo, end of the world daw. Siyempre, kung babasahin natin yan, literal dyan sa sa printed material, sa aklat, and ibig sabihin wakas, world, ibig sabihin mundo. Kaya kapag darating yan, mawawasak daw ang mundo. So ano ba ang tamang interpretasyon at ang correct na pag-intindi sa salitang iyan? So yan ang ituturo natin dito. Kasi maraming mga tao na natatakot. Usually noong year 2000 daw, pasensya na kayo, may aso tumatahol. So noong year 2000 usually marami tayong naririnig, or prior from year 2000 ay mga relihiyosong tao na nagtatago sila sa ilalim ng mga yungib. Naririnig natin sa ibang bansa na ibinibinta nila yung kanilang mga ari-arian dahil wakas na daw ng mundo. So natatakot dahil masusunog daw ang buong mundo. So ngayon, ano ba talaga ang tamang pagkakaintindi sa sinabi dyan ni Jesus Christ na end of times or end of the world? Okay, ito ang ating bigyan ng liwanag. Ito ang inyong lingkod, Lord Rini, ang hari ng Kingdom of Heaven, Scion of Jesus Christ Restitution, and Highest Heavenly Government. So ang ibig sabihin dyan is hindi po yan literal na mawawasak ang mundo, kundi ang ibig sabihin po ng end of times, it comes from the Greek word na ang ibig sabihin is at the consummation of the ages. Ang ibig sabihin po niyan is ang pagbabago ng sistema. Okay, hindi po ang mundo, hindi po ang earth ang wawasakin ng Diyos, kundi ang sistema ang babaguhin. Ano ba itong sistema, Brad? Okay, yun ang bibigyan natin ng liwanag ngayon. So hindi pala literal na itong mundo. Of course, totoo yan na maraming mga calamities na mangyayari ngayon. Mga hindi na usual na nangyayari, mga impossible na mangyayari sa ating panahon ngayon, sa ating era. Pero hindi yan ibig sabihin na mawawasak na ang mundo. Okay, kaya yung mga followers natin, yung mga naririnig, nakikinig sa atin, huwag na kayong matakot. Kasi yung ibang mga mga vloggers, sinasabi nila mag-eclipse na sa April 20, sa April ganon, sa year 2000 ganon, mawawasak na ang buong mundo kasi end of the world daw. So ang ibig sabihin ng end of the world pala ay hindi pagwasak ng ating planeta, kundi pagwasak ng planeta ng demonyo, or ang pagwasak ng gobyerno ng demonyo dito sa lupa. Okay, so paano natin yan wasakin? Una, kailangan maniwala na kayo dito sa iisang hari, ang inyong Lord Rini. So ibig sabihin, kapag hindi ka pa naniniwala dito sa isang hari, hindi mo pa nawawasak ang mundo ng demonyo dyan sa iyong sarili. So naintindihan ba natin yan? Medyo mahirap yan intindihin. Okay, so ipagpatuloy natin. Yung mga nalalaman ninyo dito ay hindi po ito na ituro sa usual na mga religions, kasi medyo yung
revelation. Ito yung katotohanan ng itinuturo natin. This is the highest heaven of revelation. Okay, so ano ba ang babaguhin ng Diyos? So magbibigay ako ng konting guide kasi nga hindi natin ini-edit yung video natin. Kailangan pure at hindi nga ako, wala nga akong time dyan sa pag-edit, paglagay ng mga words illustration dyan sa harapan, kaya bibigyan ko na lang ng konting illustration. Okay, so dito medyo baligtad dyan ang mag-appear dyan yata. Okay, at least magbibigay tayo ng konting may tatlong sistema na ngayon ang mundo. Ang unang sistema is dragon system. So makikita natin yan, yung symbol niya is dragon. The second system is woman system. Ito yung mga religion ng buong mundo at godly governments. Okay, yung itinuturo natin ngayon is ito yung the highest system or the man-child system. Okay, ang buong mundo ngayon ay nandito lang sila. Ang ginagamit na sistema ng buong mundo ay dragon system, yung mga gobyerno, human governments, communism, etc. Usually, it is described as dragon. So, hindi naman siya literal na dragon talaga na lumilipad. Ang ibig sabihin dyan is medyo minsan magiging harsh siya at medyo minsan magiging makasarili. Kaya, kung may narinig kayo ng mga governments noon na nag-exist na kahit ngayon mayroon yan, nag-exist yan na medyo wala silang awa kung pumatay. Mga gobyerno or tao, usually ang nagdadala ng government na ito ay tao minsan. Yung mga tao na hindi sila naaawa at hindi sila gumagamit ng human rights. Okay, so yung second system is woman system. Ito ay hindi naman siya literal na babae na yung nakikita. Maaring lalaki ang nagdadala nito. But this is the symbol of that government is woman. The manifestation of that is religions. Ang mga relihiyon ng buong mundo ay usually naririnig mo na they are godly and then they are going to separate the human governments. So, kaya nga sinasabi nila na during sa baptism, nagpapabinyag sila at nag-e-elevate na sila at hindi na sila sumusunod sa paniniwala ng mundo. Kaya nag-e-elevate na sila dito sa higher level of learning. Kaya nga mayroon na silang Bible study, sumusunod na sila kay Jesus Christ, they are striving to follow the commandments of God dyan sa Bible. That is called the woman system. Bakit babae, Brad? Kasi alintulad ang isang religion sa isang babae kung saan ang babae kasi ay naghahangad ng kalinisan. So kagaya ng isang babae, talagang concern siya sa kanyang pananamit. So kung may nakita kang dalaga sa kulay ng kanyang mukha, kaya yung mga babae nagpapaganda talaga sa mukha, may inilagay sila, nagpapabango. So ganun din ang religion is kapag papasok ka sa isang religion, ang kanyang sistema ay woman system. Bakit? Kapag papasok ka sa isang religion, marami siyang bawal. Kailangan gawin mo ito, gawin mo yan para magiging malinis ka, magiging pure ka. So sa harap ng Panginoon. Yun and then ang itinuturo ni Apostol Pablo noong unang kapanahonan. So hanggang ngayon na-inherit yan ng mga tao, sinusunod nila at tinatrabaho nila, pinipreach nila, itinuturo nila, ini-spread nila sa buong mundo ang woman system or ang religion or ang godly government. So kasama din dito ang godly governments, yung mga gobyerno sa buong mundo na maka-Diyos. So kagaya ng ating government ngayon, it belongs to the woman system which is a godly government. Kaya nga sa ating government ngayon, bago yan nagsisimula dyan sa mga meeting sa barangay or sa Senate or wherever, nagsisimula yan sila sa prayer. Meron talagang dasal dahil they are godly government. However, during this time, the will of God is that to insert the man-child system. Ito na yun ang gusto ng Diyos na tanggapin natin. Ang simbolo niya is lalaki, the man-child system. So, ang ibig sabihin ng end of the world is that in the past and in the present, gumagamit tayo sa dalawang government na ito, the dragon system and the woman system. However, gusto ng Diyos baguhin na ang mundo at ito na ang i-embrace, ang man-child system. That means the end of the world. Ano ang world na babaguhin? Ito yung world governments or world system
ang sistema na dalawa. Kaya nga yung mga religion, pag narinig ninyo, sasabihin nila sa inyo, walang relihiyon na makakapagligtas. Si Jesus Christ lang. So ngayon, kung walang relihiyon na makakapagligtas, ibig sabihin, itong sistema na ito ay hindi pala ito kumpleto. Sino ang makakapagligtas? Si Jesus Christ lang. Ngayon, saan ba si Jesus Christ? Ang prescription ni Jesus Christ, ang gusto, ang will ni Jesus Christ, ito na ang iyong i-embrace. Ang man-child system. Okay, so hindi klaro dyan sa aking illustration. Maybe in my next video, mabigyan ko ito ng mas klaro pang video. At least ngayon, yung mga fast learner, madaling makaintindi, siguro kaya nilang i-perceive itong aking itinuturo. So at least, meron na kayong idea. So saan ba yan makikita, Brad? Okay, makikita natin ito sa Revelation chapter 12. Okay. Sa Revelation chapter 12, may nakikita dyan si John. Mayroong tatlong uring gobyerno or sistema dyan. Ang unang nakita ni John is, may nakita siya dyan, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Okay, the woman, ito yung nakita ni John. Ibig sabihin, ang mga relihiyon at godly governments na mag-exist sa mundo. Okay. And then, and she being with child cried, traveling in birth and pain to be delivered. Okay, so mayroon manganganak. Lahat ng mga relihiyon sa buong mundo ay manganganak yan sila ng isang highest heavenly government. So ito na yung itinuturo natin ngayon. So if you believe me and if you believe this kingdom, you belong to this highest heavenly government. Okay, so